tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa galak na bigay sa'kin, bagamat kung minsay may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan ang bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako ay binago mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Amen po ba? Tanging sa Diyos po ang pag-asa. Ano po? Upang tuwiran tayong magbago, ano man ang ating minimithi na baguhin sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, kailangan po natin ng Diyos na siyang papatnubay at gagabay at siyang maghahari sa ating buong pagkatao. Amen po ba? Sapagkat kung sa ganang katauhan po, ganang sarili, ganang kalooban, ay mahirap pong magbago kung wala ang paghahari at kapangyarihan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya yun po ang mitin natin at hilingin sa Diyos na tayo po ay huwag niyang iwanan magpakailan pa man upang ang pagbabago ay tuwirang magawa natin sa ating mga buhay. Marami pong salamat. Marami pong salamat, mahal na kapatid, sa magandang awitin. Tinatawagan ko po ang aming Mother of the House. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Alam ko po na lahat kayo naiinip, naghihintay, laging nakatingin doon sa lalabas. Subalit, sabi nga ng ating Panginoon, minsan ay pinahihintulutan niyang huwag nating masilayan yung taong ginagamit niya upang matarok tayo ng Diyos
kung may nagbago na nga sa atin. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat minsan po, may mga kaganapan, kagaya ngayon, ang ating mahal na Apo Kunching may tununguhan na mahalaga. Hindi natin nasilayan ang kanyang katauhan, subalit ang Espiritu ng ating Panginoon ay nakikipagtipan at patuloy nakikipagtipan sa dakong ito. Amen po ba yun? Sapagkat ito po ang kagalakan ng ating mahal na Apo. Ang masilayan tayo ng Diyos, na wala man ang kanyang katauhan, subalit tayo ay nararamdaman ng Diyos na may nagbabago sa atin. Amen po ba yun? Pagbabago, naiyak po ako. Alam niyo po, habang nagbabahagi po si Mami Beth at ang mga nauna kong kapatid, talaga pong, kung inyo pong nahimay at nasuri ang bawat pagbabahagi, ibinibigay ng Ama ang daan at kaparaanan doon sa mga kaganapan sa buhay ng bawat isa upang matularan natin. Paano ba sila tinawag? Paano sila nabago? Bakit sila nagbago? Amen po ba yun? At yan din po yung nais ko po ipabot sa inyo habang umaawit si kapatid na bunso. Totoo po yun. Araw-araw halos para nagmamakaawa ang Diyos sa ating lahat para masilayan tayong magbago. Sapagkat ang katagang pagbabago ay isang katangian na hinahanap ng Diyos sa ating lahat upang kamtin natin ang kanyang kaharian. Amen po ba yun? Sapagkat ang katagang pagbabago, lahat ng tao kaya itong sabihin. Ngunit mahirap gawin. Sapagkat hindi nga po ito magagawa ng tao, kundi tanging Diyos lang makagagawa nito kung ikaw tao ay tatanggap sa totoo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, bilang isang katauhan, ako po talaga, sabi ko nga sa tuwina, ngayon ko lang na-enjoy yung buhay ko, na binago ng Diyos. Ang sabi nga, kapag hinusgahan ka ng tao, at kung ano yung akala nila sa'yo, habang panahon hindi mamamatay sa isip nila. Subalit ang ating Panginoon, hindi siya humahatol. Gumagawa siya ng paraan para mabago ka niya. At sa pamamagitan ng pagbabago na ipinagkakaloob niya sa'yo, ikaw na tumanggap ng pagbabago, kailangan mo idiretso. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po nasabi? Sapagkat kung paanong binago ng Diyos ang buhay ko, nakita ko lahat ito. Lahat. Hindi lang ako, pati ang aking anak ay nagbinipisyo na salamat sa Ama at hindi ako naging bingi. Doon sa nais niya ipaabot sa akin. Na sa dakong ito, kaya pala niya ako tinawagan, hindi dahil aksidente, kundi isang takda na sa plano niya ay mabihag niya ang puso ko. At sa pamamagitan po ng mga aral, doon na po nag-umpisa. Sapagkat sabi nga, walang instant na pagbabago. Maaari kang magbago na 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, ngunit mayroon tayong naturalesang pag-uugali ng tao na lilitaw at lilitaw kapag dumaraan na tayo sa pagsubok. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, nawa po'y mapagnilayan niyo po mula pa sa mga kapatid ko nagbahagi. Panahon na po para mahimay natin, ma-evaluate natin ating mga sarili. Alam niyo po, kaya ako nagmikti na hanggang ngayon nagsusumakit na makapagbagong lubos sapagkat ayoko mapahiya ang Diyos. Ayoko mabigo siya sa akin. Na naririnig ko po ito sa mga nagbabahagi kay Mami Beth na, eto ka na anak, inilagay na kita sa ayos na daan. Huwag mo pahintulutan na ako'y malumbay sapagkat hindi mo yan paraan. Bakit kita nais baguhin? Kundi ito yung paraan ko sa'yo. Bakit gusto ko magbago ka? Dahil gusto kitang makapiling sa aking kaharian. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kung ito po ang mananahan sa puso't isip, at hindi mawawalay sa katauhan ng bawat isa, magmimithi po ang bawat isa na ito ay pagsumikapan na gawin. Amen po ba yun? Paano? Damhin mo ang Diyos. Makipag-ugnayan ka sa tuwina sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sapagkat sa pamamagitan ng panalangin, ito po ay matibay na sandata upang ang pagbabago na ninanasan ng Diyos para sa iyo ay huwag kang matuksong muli. Amen po ba yun? Opo. At sabi ko nga, talaga pong napakalaki ng biyaya na ipinagkaloob ng Ama sa buhay ko sapagkat tingnan nyo nga po ang senaryo ng aking buhay na sa araw-araw ay pinahahayag ko po sa inyo na bakit ako pinagtibay ng Ama, binayayaan niya ako na magtibay na hindi ako makapaghanap ng aking asawa. Sige po. Dahil alam na ng Ama magiging future ko. Na nakikita niyo po sa mga telebisyon, yung mga nag-aasawa na may anak,
nilalapastangan lang sila, sinasaktan, at the same time, yung anak, inaabuso pa. So doon pa lang, doon sa aking pagninilay na yan, una pa lang pinangalagaan ako ng Diyos. Amen po ba yun? Pangalawa, sa aking pagninilay, kaya binigyan niya po ako ng tatag, binigyan niya po ako ng lakas ng loob para makibaka, sapagkat ito yung takda niya na ako'y makapaglingkod sa Kanya. Hindi ko kilala ang mahal na apo at wala rin akong kaugnayan sa sinuman sa pamilya ng ating mahal na apo para makilala ko siya. Subalit sa pamamagitan po ng mga taong ginamit niya, higit ang aking kapatid na Pearl, naaaminin ko sa inyo, napakalaki ng pagkakasala ng tao sa akin dahil sa Kanya. Subalit malinaw na sa akin lahat na ang paggamit ng Diyos sa aking kapatid na Pearl, sa pamilya nila, isang napakalaking plano para matungo ako sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung pinagsusumikapan ko na maging kalugod-lugod sa pananaw ng ating Diyos. Ayoko siyang mabigo. Hindi lang ako ang may karapatan para gawin ito, kundi tayong lahat. Bakit kailangan kong gawin? Bakit kailangan mong gawin? Tingnan niyo po ang sitwasyon. Tayo'y ordinaryong tao lang sa pananaw ng Diyos. Lalo na ako. Wala akong pinagtapusan, wala akong yaman, basahan sa pananaw ng tao. Subalit, nag-atika ang Diyos na hanapin ako, ipadama ang Kanyang pagmamahal dahil may gusto siya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nawa po, ito rin po yung magiging padama ninyo. Kaya po ako naiiyak. Ito po yung isang pag-iyak ng pagluha ng galak, sapagkat nararamdaman ko hanggang sa mga oras na ito kung paano ko inaapuhap ng Diyos. Amen po ba yun? At hindi natin kakamtin ang kaukulang pagmamahal ng ating Panginoon kung hindi niya tayo babaguhin. Amen po ba yun? Na ang sabi nga, walang silbi ang isang sisidlang luma kung ito'y sisidlan mo ng bago. At wala ring silbi ang isang bago na isisilid mo sa luma. Kaya kailangan lahat bago. Mula ulo hanggang talampakan, wala man pagdakakarakay na bago, subalit ikaw sa sarili mo, magmimithi ka kung gusto mong makapiling ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, ang napakaganda na hanggang sa mga oras na ito'y aking dinadama, totoo po yung nagsasalita ang Diyos. Nagsasabi siya, kapag sa isang punto na nasubukan ka sa ugali mo, mahihimay mo naman kung sino ka eh. Halimbawa, alam mo sa sarili mo na mapanghatol ka. Kapag ikaw tinawagan ng Diyos at nagawa mong humatol uli, na kilala mo na siya, siya mismo ang magsasabi sa iyo, anak, bakit mo nagawang hatulan ang kapatid mo samantalang likha ko yan? Upang wag mo itong sa tuwing gawin, alalahanin mong ako rin ang nasa kapatid mo. Kaya kung ako ang laman ng isip at puso mo na ang sa kapatid mo'y ako rin, hindi mo mahahatulan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba? Yun po pala ang sekreto. Upang hindi natin mahatulan ang ating kapwa, alalahanin natin na ating kapwa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Masama ka man at mabuti, napakalaki ng chance na ibinibigay niya sa masama. Sapagkat hindi nga po siya ibinaba para lang sa mabubuti, kundi para sa masasama. Sa madaling salita mga kapatid, ang masasama na kagaya ko, na binigyan ng chance ng Ama na madama siya, siya rin ang nagbigay ng chance para mabago niya ako. Amen po ba yun? Alam niya kung ano yung kahinaan mo, alam niya kung sino ka, alam niya kung ano yung kaya mo. Kaya doon sa gusto niya para sa'yo, iayon mo lang yung sarili mo. Sapagkat ang ating Panginoon, kaya niya nagagawa ito dahil nagpaparaya siya. Nagpakababa siya. Hindi niya mailalapat ang Diyos, hindi mailalapat ng Diyos na totoo ang kanyang sarili kung hindi siya bababa. Amen po ba yun? Sapagkat siya ay tunay na Diyos, mataas, perpekto, at walang makalalapat sa kanyang tao. Subalit dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, at ito ang aking dinadama, bumaba siya. Nagpakababa siya, nagpaparaya siya, araw-araw, minuminuto, oras-oras ng ating buhay upang mailapat sa atin ang puso niya. Amen po ba yun? Ikaw ba? Kung ito ang damdamin ng Diyos na tinatawagan mo, magiging bingi ka ba? Hindi. Magiging manhid ka ba? Hindi. Magiging tulog ka ba? Hindi. Naroon pa lang, pagbubuksan mo na kaagad, kagaya ng puso mo, kung ang puso mo napapasukan niya ay maruming-marumi, wala siyang pananahanan, mahal ko. Sabi ka ng ating Panginoon. Kaya eto po, yan ang naging proseso sa akin. Sa dakong ito, sapagkat alam ng Diyos na puot ako sa mga tao, sa nangyari sa akin, na alam ko na yun ay kaparaanan niya, una niyang hinaplos ang puso ko. Amen?
Wala siyang mapaglugaran sa puso ko. Ngunit nakita ko po ang pagbabata ng Diyos sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na sa pamamagitan ng Espiritu, sa bawat aral na ibinibigay araw-araw, makikilala mo ang sarili mo kung sino ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, panahon na para makapaghimay. Hindi ko po kayo tinuturuan, subalit ito po isang kaparaanan upang ang lubos na pagbabago na ninanasan ng ating Panginoon na mailapat ang puso niya ay wala nang maging hadlang. Amen po ba yun? At ito ang naganap. Bawat salo ng mga aral, pag-uwi ng tahanan, hinihimay ang sarili. Mula ulo hanggang talampakan. Oo, masakit, sapagkat alam mong hindi ka totoo, kaya ka nasasaktan. Subalit kung ikaw ay nagnanasang maging totoo, hindi ka masasaktan, sapagkat ito isang pagpalo ng ating Panginoon. Buhay po bang Diyos? Opo, mahirap tanggapin sapagkat tao ka. Subalit kapag ang minithi mo sa sarili mo na ang sinasabi niya ay totoo sa'yo, magbago ka, eto ka anak, kailangan mo magbago. Mahirap gawin sapagkat yun ang nakasanayan mo. Subalit ang ating Panginoon, may paraan siya. Kagaya ng sinambit ng ating Mami Beth, nalulungkot ka ba dahil may karamdaman ka? Kung yan ang paraan para magbago ka, gagawin niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ikaw ba ay nawawalan? Kung yan ang paraan para makilala mo siya, gagawin niya. Amen? Hindi niya ito gagawin na sinasadya. Pinahihintulutan lang niya. Sapagkat ang ating Panginoon mapagmahal. Hindi kanya kayang saktan. Hindi kanya kayang itakwil. Kaya may paraan siya na ipinagkaloob kay Satanas para bigyan ng karapatan na ikaw ay subukin. Kung inyo pong mapagninilay, kay Job, Satanas, saan ka galing? Kaya ka lang pinupuri ng anak mong si Job dahil pinagpapala mo siya. Ngunit anong tinura ng ating Panginoon? Sige, pinahintulutan kitang subukin siya. Subalit may habilin, huwag mo siyang papatayin. Amen po ba yun? Kaya ito po tayo. Ganyan po tayo kamahal ng Ama. Hanggang sa mga panahon ngayon ay ibinibigay po niya yung katagangan. Amen? Sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, na araw-araw ay maririnig yung nagsasabi, mahal na mahal ko kayo. Bakit siya nagbabata? Bakit hindi siya nagsasawa? Bakit ang Espiritu ay patuloy na gumagawnap sa kanyang katawan? Sapagkat nilalayo ng Espiritu ng ating Ama na sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan ay mahango tayo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, hindi ko po alam bakit ito po yung pinasasambit. Subalit kailangan na. Huwag na natin pahirapan ang ating Panginoon. Hindi siya nagrereklamo. Subalit kung ikaw'y makaririnig, alam ko na ang mga lingkod ng ating Panginoon na pinili niya, na pinadadama minsan ng lumbay sa kanila dahil ito ang kataga niya. Anak, bakit ko ito pinahintulutang madama nyo? Sapagkat yan ang nararamdaman ko sa mga anak ko sa mundo. Nalulumbay ako sa kabila ng pagmamahal ko sa kanila. Sapagkat hindi nila ako binibigyan ng pansin. Gusto ko silang magbago, subalit ayaw nila. Saan natin ilulugar ang ating Panginoon? Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, hindi na tayo safe sa kapwa natin. Kaya lang tayo magiging safe kapag ang kapwa natin ay tinanggap din ay Diyos. Amen po ba yun? Opo. Bakit nga? Masama at mabuti, ang tao ay nilikha ng ating Panginoon, subalit dalawa ang gumaganap. Isang masama at isang mabuti. Masama, kapag hindi kilala ang ating Panginoon, magagawa kanyang saktan kahit kilala mo ang Diyos. Kaya doon pa lang po, kanino tayo tatakbo? Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Kung sa unang buhay, tayo ay nasasaktan, ang tinatakbuhan natin ay kapwa natin, at kapag hindi tayo natugunan, huli ang Diyos. Unahin po ngayon natin ng Diyos bago ang lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang aking nararamdaman na sabi ko nga po sa inyo, hindi ko alam kung anong term yung gagamitin ko sa paghango ng Diyos sa akin sa dahong ito, sa aking buhay, sa pagbabagong ginawa niya, kung paano niya tinanggal at hinugot ang puot sa puso ko, na binigyan po niya ng malawak na pangunawa yung kaukulang naganap sa buhay ko na hindi maaaring limutin. Sapagkat yun po yung naging alaala ng aking nakaraan upang higit ako magtumibay na hindi ako niligtas ng tao, kundi niligtas ako ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po ba, iiwanan ko po ito sa inyo. Hindi ka pagnanasahan ng Diyos na siya'y magparaya sa'yo kung walang magbabago sa'yo. Amen? Sapagkat ang masama
na binigyan ng chance at hindi pa rin nagbago, yun ang pinarurusahan niya. Amen po ba? Tama po ba, Mami Beth? Ang masama na binigyan ng chance na magbago at hindi nagbago, yun ang pinarurusahan niya. Amen? Ngayon mga kapatid, tayo po ay binigyan ng chance, ng pagkakataon, na sa dakong ito ay makarinig ng mga bahagi, kapahayagan, karanasan ng mga kapatid natin. Wala man ang ating kinalugdan bilang Apo Kunching sa katauhan, subalit ang Espiritu nagbahagi sa Kanya, sa atin, ay naririto nakikipagtipan sa atin bawat araw. Amen po ba yun? Panahon na, mga kapatid, upang mabigyan natin ng lugod ang ginagamit at ang ating Panginoon. Sapagkat, kapag nararamdaman na ating Panginoon at mararamdaman niya na ang lahat ng hinahandugan niya sa dakong ito ay hindi magbibigay halaga sa kanyang mga aral, sino ang makakaalam kung hanggang saan niya bibigyan ng chance ang tao para magbago? Walang nakakaalam. Subalit sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, kung bakit napakaigting ng kanyang pagtupad, humahayo, at kung saan-saan dako pa tumutungo para humango ng kapwa sapagkat yun ang atas, sa dakong ito na tayo mismo nakikipagtipan, alam kong hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen po ba yun? Kung hindi nyo rin bibiguin ng Diyos. Mga kapatid, panahon na, takda na, panawagan na, sapagkat, oo, may magbago nga sa buhay mo, marami kang magiging salapi na dati wala. Oo, ang ganda nga ng bahay mo na dati pangit ang bahay mo, mga material na bagay lang yan, walang kwenta yan. Hindi yan ang basehan ng ating Panginoon. Itong mga bagay na ito na ating nakakamtan, kung ito'y maging kalugod-lugod sa panahon ng ating kapwa at ang ating Panginoon, gamitin din natin sa mabuti. At doon ikaw mismo malalaman mo na dati ay ayaw mo magbigay. Sabi nga ni Mami Beth, subalit ngayon nagbibigay ka, ibig sabihin may nagbago sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Lahat po yun, mabibigyan po natin ng kaukulang pagninilay. Kaya mga kapatid, nawa po sa araw na ito, ang habilin ng ating Panginoon, anak, hindi mo ako nakikita, hindi mo ako masisilayan. Subalit sa puso mo, makapapasok ako ng tuwiran. Ilagak mo sa akin ang puso mo. Sa oras na ito, hawiin mo ang lahat ng hindi dapat sa puso mo para magkaroon ako ng chance na makapanahan sa'yo. At kung gagawin mo yon, hanggang sa pag-uwi ng tahanan mo, hindi mawawala ang Diyos. Kahit sa tahanan mo, naroon siya. Susundan ka niya, mamasdan ka niya, upang doon ay maramdaman mo na mula sa simula, hindi ka niya iniwan, kundi patuloy siya naghihintay para sa iyong pagbabago. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya nawa po, napakasarap. Sapagkat sabi nga ni Mami Beth at ng mga kapatid ko nagbahagi, tayo rin ang magbibinipisyo ng pagbabagong gagawin ng Diyos sa atin. Tayo rin. Sapagkat hindi ka niya ilalagay sa kapahamakan kung ang pagbabagong gagawin mo, gagamitin mo sa masama. Kundi, isa lang mga kapatid, ang sangkap na yan, na pagbabago ng lahat-lahat sa atin, ay maaaring maging daan upang ang kaharian ng Diyos na nasa lupa na, ay maramdaman natin sa atin na. Amen po ba yun? Kaya nawa po, upang wag kayo manimdim, simple lang ang buhay. Madali lang ang buhay. Wala nakakaalam kung hanggang kailan. Kaya, hanapin po natin ang magpapabago sa atin. Na sa dakong ito, naihakbang mo nang yung mga paa, wag mo nang pahintulutan pa na maligaw ka. Wag mo nang pahintulutan pa na kung may naramdaman ka na sa puso mong binabago ka ng Diyos, malimutan mo siya. Wag mo nang pahintulutan pa na sa dakong ito, kung paano nakadama ka, nakakaiba ang nararamdaman mo kapag ikaw'y naririto, sa tuwin ay kapain mo sa puso mo na dapat mong tunguhan. Upang ang bitamina na nais ipatikim ng Ama sa atin, na siyang magbibigay lakas at sigla upang tayo makapagbago, ay ating maramdaman at makamtan. Kaya nawa po, ang ibinahagi ko po sa inyo, ay maging kaparaanan at ang mga binahagi ng mga kapatid ko ay maging daan upang maisama nyo sa pagninilay, kahit karampot na oras, maibigay nyo ang inyong sarili sa ating Panginoon at makikilala mong lubos kapag nakikipagniig ka na sa Kanya. Sapagkat siya mismo ay magsasabi sa iyo kung sino ka.
Oo, ang kaibigan mo, ang kapatid mo, hindi sasabihin sa'yo kung sino ka, sapagkat baka magalit ka. Subalit kung ang Diyos ang magsasabi sa'yo na ganito ka, kailangan mo magbago. Sapagkat siya ang may karapatan sa'yo, siya ang magbigay buhay sa'yo, at siya rin ang babawi ng buhay mo. Kaya mga kapatid, nawa po na unawaan niyo po ang kapahayagang ito upang lahat po tayo ay makamtan natin ang kaluwalhatiang walang hanggan, kapayapaan ng buhay, lupa man ay langit rin kapag kapiling natin si Kristo. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Ang lahat po ay tuwirang nakatanggap, hindi man po natin ganap na nasilayan ang taong kinalugdan. Subalit ang Espiritu na paanyaya ng ating Panginoon ay kung tuwiran po ang magbabago ang bawat isa, tayo rin po ang makikinabang. Tayo rin po ang magagalak. Tayo rin po ito po ang magiging pasimula ng ating buhay kung sa bawat araw po ay mimithiin o nanasahin ng bawat isa na makapagbagong buhay sa Espiritong Banal, sa katawan po nating minamahal na Apo Kunching, na patuloy nating naririnig ang mga banal na aral na ito ang nagsisilbing bitamina ng ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? At para po sa ating closing prayer, tinatawagan ko po ang kapatid na Berhel Bustamante. Magsiluhod po ang lahat. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tayo pong lahat, sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida, pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan.
O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng awa, o minamahal at iginagalang nating Inang Birheng Santa Maria, Ama naming dakila at makapangyarihan, Diyos na walang hanggan at walang kapantay, ang aming mga papuring walang hanggan, pasasalamat na walang katapusan, pagbubunyit, pagpupugay, ay buong kagalakang itinataas sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. Purihin ka't pasalamatan, Diyos amang walang hanggan, sa iyong gabay at patnubay na sa amin po'y iyong pinaramdam, upang muli ang gawain mong banal ay masadsad na tuwiran. Wala man ang katauhan ng iyong kinalugdan, subalit ang iyong espiritong banal ang sa amin ay nangibabaw. Pasasalamat na walang hanggan, Diyos na makapangyarihan, sa bawat mga anak mong tinawagan at tumugon na tuwiran. Mga anak mong ginamit sa harapan, sinidlan ng karunungan, upang maghayag ng katotohanan na ikaw ay Diyos na buhay, di man nasisilayan, subalit kung pagtitiwalaan, magpapabago sa aming mga buhay. Amang makapangyarihan, kami nananambitan. Ikaw ang Diyos na walang hanggan at tunay na makapangyarihan. Naririto po ang mga anak mong tumugon sa iyong panawagan. May iba't ibang dalahin sa buhay. Mayroong karamdaman ang lupang katawan, higit ang ikaluluwang taglay. May mga anak kang nahihirapan sa bawat pinagdaraanan sa buhay. Nalilito ang kaisipan, naguguluhan at di patag ang kalooban. Amang mapagmahal, kaawaan mo po kami at kahabagan. Tulungan mo po kaming makayanan ang bawat hamon ng buhay at sidlan mo kami ng matibay na pananalig at pananampalataya sa iyo upang patuloy naming tamuhin ang pag-asang mula sa iyo hanggang ipagkaloob mo ang tagumpay na totoo. Abutin mo po kami ng iyong mapagpalang mga kamay. Igawad mo po ang bendisyon mong banal upang paghayo namin sa dako mong banal, pauwi sa mga tahanan na aming tinitirahan, ang iyong patnubay ang aming taglay at ang iyong paghahari ang sa aming mangibabaw. Dampian mo po ng iyong mapagpalang mga kamay ang bawat may karamdaman, upang ang karamdaman ay ganap na maparam at ang kagalingan ay ganap na makamtan. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Patuloy mo po kaming pangalagaan at patnubayan, maging ang aming mga pamilya at mahal sa buhay. Amang mahal, bawat anak mong naririto sa dambana mong banal, bawat isang dumulog ng may katapatan, nagbigay ng oras na mainam, dinggin mo po ang aming mga kahilingan at ipagkaloob mo po sa amin ang marapat at mainam. Ang lahat po ng ito'y tinataas namin sa iyo, dakilang Diyos Ama, sa pangalan ng bugtong na anak mo, aming Panginoong Jesucristo, sa liwanag at kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, sa pagkalinga ng mahal na ina, at sa pangalan ng aming minamahal na Apo Conching na iyong kinalugdan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po pangwakas na gawain, magsitayo po tayong lahat.
Itaas po natin ang ating dalawang kamay, tanda ng pagsuko sa ating Panginoon sa lahat ng mga kamalian na ating ginawa sa ating buhay at ang pagbabago naway maganap sa ating buong pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Sumuko na po tayo mga kapatid. Huwag na po nating papaghirapin ang kalooban ng ating Panginoon. Ang tagal-tagal na po niyang naghihintay. Kung bilang tao, baka po sabihin niya, pagod na ako upang maituwid lamang kita. Subalit, bakit parang wala kang pandama? Wala kang pakiramdam? Parang hindi mo ako madama sa buhay mo. Kaya mga kapatid, iwaksin natin ang lahat ng gumugulo sa ating kaisipan sa sandaling ito. Kundi ang pagnasahan natin ay ang ganap na sumuko sa Kanya sa lahat ng ating mga nagawang kamalian. I surrender all. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I would ever loved and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Inialay ko, inialay ko ang lahat sa iyo, O Kristo. Inialay ko, Panginoon ko, all to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Inialay ko, inialay ko ang lahat sa iyo, O Kristo. Inialay ko, Panginoon ko, patawarin mo ang lahat ng sala ko, patawarin mo
Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.